channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 471 ang pangunahing tauhang babae ay biglang lumitaw. Ikalawang update. Maaga sa ikatlong araw, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Habang papalapit sila sa Roshow, bumababa ang kanilang kalooban. Inakala nina Jingzi at Wang Yingqiu na sila na ang magkakasama, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkahiwalay sila dahil kay Yu Haixing. Pagkatapos ay tinitigan niya ito ng masama. Marahil dahil papalapit siya sa Roshow at Wuxian Pavilion, si Yu Haixing ay hindi natakot at naging mayabang. Dahil kinailangan ni Wang Yingqiu na magmadaling bumalik sa Wuxian Pavilion sa gabi, napakabilis ng araw. Nang papalubog na ang araw, nakarating na ang grupo sa inn sa labas ng Roshow City. Ang paglalakbay na ito sa Jingxi ay halos kalahati na. Sa oras na ito, handa nang umalis si Wang Yingqiu. Alam ni Sumoyan ang pagkakakilanlan ni Wang Yingqiu at hindi gaanong nagsalita, ngunit magdamag na nag-uusap sina Jingzi at Wang Yingqiu, at kahit na nag-aatubili silang maghiwalay, kailangan nilang maghiwalay sa oras na ito. Kaya, isinama ni Wang Yingqiu si Bai Lu sakay ng kabayo, sumulyap kay Jingzi na may pag-aatubili, bumulong sa kanyang tainga, magkita tayo sa Jingxi, at pagkatapos ay tumungo sa Roshow City nang hindi lumilingon. Tuwang-tuwa si Yu Haixing at natural na gustong sundan siya. Ngunit bago siya umalis, nagsalita pa siya ng ilang salita kay Sumoyan at nagpaabot ng imbitasyon, "Kamahalan, ang aming tahanan ay nasa Roshow, at ang aming Wuxian Pavilion ay narito rin. Paano kung ang kamahalan ay pumunta sa lungsod para bisitahin?" Lumabas si Sumoyan. Para makapunta kay Jingxi, hindi na niya kailangang pumunta ng ganoon kung gusto niyang maglaro, kaya tumanggi na lang siya. Nang marinig ito, sumulyap si Yu Haixing kay Jingzi nang may pagmamalaki, pagkatapos ay tumakas sakay ng kabayo. Matapos makapasok sa inn, si Jingzi ay nasa mababang mood. Pagkatapos kumain, may sinabi siya kay Sumoyan at umakyat sa itaas. Kinaumagahan, umalis ang grupo at nang marating nila ang tinidor patungo sa Roshow City, huminto si Sumoyan at ang kanyang karwahe. "Kuya Su, anong problema?" Inilabas ni Jingzi ang kanyang ulo at nagtanong. Nang makitang tila hindi nagbago ang mood ni Jingzi, alam ni Sumoyan kung ano ang iniisip niya, kaya ngumiti siya at sinabi sa kanya, "Brother Jing, ayon sa normal na schedule, darating tayo sa Jingxi 3 o 4 na araw ng maaga, sapat na ang oras. Tungkol sa iyong relasyon kay Master Wang Yuan, dahil pumunta ka sa Roshow, magiging kawalang galang na hindi pumunta sa Pavilion, Wuxian." Sumagot din si Feng Lianro, "Oo, maaaring sumakay si Brother Jing sa lungsod at pumunta sa Wuxian. Bibisitahin kita at babalik mamayang gabi. Hindi pa huli ang lahat para magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Kung talagang maantala tayo, maaari nating hilingin kay Hanhan na magpadala ng mensahe. Hindi pa huli ang lahat para bumalik bago maghating gabi bukas." Matapos marinig ang sinabi ng dalawa, sinabi ni Jingzi na mas handang lumipat. "Kung gayon, salamat sa inyong magkapatid." Iniyuko ni Jingzi ang kanyang mga kamay sa kanila, pagkatapos ay nagutos ng dalawang kabayo, bumaba sa karwahe, at naghanda na sumakay kasama si Hanhan patungong Roshow City. Sa oras na ito, isang matangkad na kabayo ang dumating na tumatakbo mula sa direksyon ng Roshow City. Ang nakakapagtaka pa ay isa itong babae. Ang babaeng ito ay nakasuot ng medyo simpleng plain white long brocade dress. Gumamit siya ng maitim na kayumangging sinulid na sutla upang berdahan ang mga sanga sa damit na cotton, at sa labas ng sinulid na sutla, gumamit siya ng mga pink na linya upang berdahan ang namumulaklak na mga bulaklak. Ang mga plum blossom ay umaabot mula sa laylayan ng palda hanggang sa baywang, at ang isang madilim na lila na malawak na sinturon ay humihigpit sa manipis na baywang, na nagpapakita ng slim figure, ngunit nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kagandahan at karangyan. Ang isang light purple na open-mouthed gauze jacket ay nakatabing sa ibabaw ng cotton padded coat. Ang bawat paggalaw ay ginagawang ang ordinaryong cotton padded coat ay may pakiramdam ng dumadaloy na liwanag. Gamit ang espadang nakasabit sa baywang na nakaindayog, ito ay nagdaragdag ng pakiramdam ng pagiging kabayanihan. Ang kanyang nakakagulat na mahabang buhok ay nakatali lang sa isang purple at white ribbon, na nagpamukha sa kanya na simple at eleganteng. Ang kanyang mga kilay ay iginuhit ng itim na uling, na nagpatingkad sa kanyang maputi at pinong balat. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata ng phoenix ay nagpapakita ng kanilang kinang habang ang kanyang mga mata ay gumagalaw. Gumamit siya ng pink na rouge para maging maputi at malarosas ang kanyang balat, at ang kanyang manipis na mga labi ay pininturahan ng mapusyaw na pula, na lalong nagpaganda sa kanyang buong mukha. Kung titingnan ang ugali at alindog, ang babae ay dapat na halos kasing edad ni Lin Qingshan, halos 30 taong gulang, ngunit ang mga taon ay tila nag-aalaga sa kanya at hindi nag-iwan ng maraming marka sa kanyang mukha. Kaya't ang kanyang magandang hitsura sa kanyang maagang 20s na sinamahan ng ugali at alindog ng humigit kumulang 30 taong gulang ay naging mas kaakit-akit sa kanya. At pagkatapos mag-obserba ng mabuti ni Jingzi, natuklasan niya na ang babaeng ito ay hindi lang maganda, kundi isa ring eksperto. Ni hindi niya makita ang kaharian.
Sa napakatagal na panahon sa mundong ito, masasabing ang babaeng ito ang pinakamature na babaeng nakita ni Jingzi. Hindi ko maiwasang tumingin saglit. Sinulyapan lang sila ng babae nang hindi bumabagal. Pagkalampas sa kanila, tumakbo siya sa direksyon sa likod nila. Napatingin sina Sumoyan at Feng Lianro sa likod ng babae at saglit na nabigla sa alindog na lumalabas sa kanyang katawan. Nanatili sila doon at nanunood ng hindi sumasakay sa sasakyan. Naglakad lang ng ilang hakbang ang babae at parang may naisip. Bigla siyang tumalikod at tinitigan ang dalawa nilang karwahe at ang mga nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Jingzi, Han, Sumoyan at iba pa na nakatayo sa lupa. Sa Feng Lianro. Gayunpaman, ang kanyang tingin sa iba pang tatlong tao ay medyo maikli, at sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata kay Han na mag-isa. Biglang nakaramdam ng kaunting pananakit at pagkadismaya si Jingzi, masyadong kakaiba ang panlasa ng babaeng ito, tama ba? Sa pagkakataong ito, sumimangot ang babae at malamig na sinabi. Ikaw, si Jingzi. Medyo malamig ang boses, kinilig ang mga tao. Ngunit ito ay masyadong kakaiba upang magtanong. Sandali ding natigilan si Han. Hindi niya alam kung natatakot siya sa magandang mukha ng babae o sa mabangis at malakas na aura na lumalabas sa katawan nito. Ilang sandali siyang nag-alinlangan bago sinabing, ako. Hindi ako ang batang pinuno ng nayon. Matapos marinig ito, ang babae ay tila nabuhayan ng loob, ngunit siya rin ay labis na naguguluhan, hindi ikaw si Jingzi. Ako ito. Malumanay na sagot ni Jingzi at naglakad palabas. Ikaw lang. Si Jingzi ba? Tumingin ulit siya sa taas-baba at umiling. Bagamat maganda ang babae, medyo mahirap ipaliwanag ang paghamak na ipinahayag niya ng magsalita. Ako ito. I wonder kung ano ang gusto ng heroine na ito sa akin. Tanong ni Jingzi habang nagpipigil ng galit. Ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip, tumingin siya sa kanya ng patagilid at medyo naiinis na nagtanong, saan ka pupunta? Jingzi, nagpaplano ka bang umalis nang hindi lumilingon? Narinig ang tanong ng babae pagkatapos sabihin ito, nakaramdam ng galit si Jingzi saglit. Ngunit nagsuri din sa kanyang puso, at sa wakas ay dumating sa konklusyon na ang babaeng ito ay may kinalaman sa kanya. Sa sandaling pag-isipan ko ito, mayroon na akong magaspang na ideya sa aking isipan, ngunit hindi ko pa ito makumpirma. Hindi, plano kong pumunta sa Rosehouse City. Oh, anong ginagawa mo sa Rosehouse City? Para bisitahin ang Waxian Pavilion. Sa puntong ito, sinalubong ni Jingzi ang tingin ng babae at matapang na tumangala. Walang pag-iwas, saglit na tumingin sa kanya ang babae, ngunit sa bandang huli ay naramdaman niyang outmatch siya at umiwas muna ng tingin. Tila may bahid ng pamumula sa kanyang medyo maputi at malambot na balat na lalong nagpadagdag sa kanyang kagandahan. Haha, ayan, konsensya ka pa. Kabanata 492 Muchinren, ikatlong update. I wonder, ano ang dapat kong itawag sa heroine na ito? Matapos marinig ang mga salita ng babae, kinumpirma na ni Jingzi sa kanyang puso na dapat ay mula siya sa Waxian Pavilion, at ang paglalakbay na ito ay malamang na para kay Wang Yingqiu. Kaya alisin mo ang iyong pangungutya at harapin ito ng seryoso. Maaari siyang maging walang galang sa Waxian Pavilion, ngunit ayaw niyang mapahiya si Wang Yingqiu, kaya maaari lamang siyang maging magalang. Ako si Muqing. Nang banggitin ng babae ang kanyang pangalan ay bahagya itong tumango, parang mayabang at mayabang ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sina Sumoyan at Feng Lianro pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay tumango, pakiramdam na parang may bigla silang napagtanto. Saglit na natigilan si Jingzi matapos itong marinig, at pagkatapos ay pumalakpak ang kanyang mga kamay at pumalakpak. Muchinren. Anong pangalan? May kagandahan sa hilaga, walang kapantay at nagsasarili. Kapag tumingin ka sa Chinren City, tingnan mo ang Chinren Country. Ngunit iniisip ko sa aking puso, bakit hindi mo na lang akong tawaging Gu Chinren? Muling sinulyapan ni Sumoyan si Jingzi, na medyo humanga. Walang ibang makakasulat ng isang nakamamanghang tula upang ilarawan ang pangalan ng ibang tao ng casual. Siya ay karapat-dapat na maging pinakatalentadong tao sa Angwo. It's just, nakatingin sa kanya, parang hindi pa niya narinig ang pangalan ni Muchinren. Seryoso ka ba? Nabulunan din si Muchinren sa reaksyon ni Jingzi. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya, hindi mo ba ako kilala? Matapat na umiling si Jingzi, dapat kilala kita. Nabulunan muli si Muchinren, hindi pa nabanggit ni Yingqiu ang pangalan ko sa iyo hindi mo pa naitanong. Ang tanong na ito ay nagpalito kay Jingzi, at umiling siya, nagtataka kung bakit niya binanggit ito sa akin kung wala naman siyang gagawin. Itinikom ni Muchinren ang kanyang mga labi at walang sinabi, ang kanyang kamay ay nakalagay na sa hilt ng espada sa kanyang baywang, bahagyang nanginginig, na parang bubunot na siya ng espada kung hindi siya sumang-ayon. Si Jingzi ay walang iniisip, ngunit sina Sumoyan at Feng Lianro ay tumingin ng may takot, at mabilis na ipinaliwanag kay Jingzi, ito ang Pavilion Master mo mula sa Muqing. Siya rin ang master ni Master Wang Yuan. Pavilion Master. Master. Pagkatapos ay tiningnang mabuti ni Jingzi si Muqing. Matapos tumingin sa paligid, madalas siyang umiling. Hindi, sinabi ng may-ari ng hardin na ang master ng Waxian Pavilion ay hindi niya Panginoon. Ito ay hindi tama.
Si Master Mo ay ang Deputy Master ng Waxian Pavilion. Ang kamay ni Mu Qingren ay nakahawak pa rin sa hilt ng espada, nanginginig pa ng mas marahas. Sa pagtingin sa eksenang ito, muling nagpaliwanag si Su Moyan sa mahinang boses. Matagal na itong natuklasan ni Jing Zi, ngunit sadyang nagpakatatag at nagpatuloy, imposible, hindi. Ang may-ari ng hardin ay nasa edad na 20 anyos na sa taong ito. At itong Monoxia ay nasa early 20s pa lang, paano ito magiging posible? Ang amo ng may-ari ng hardin. Aba, imposible. Kung titignan ang kanyang seryosong tingin ay tila hindi pa siya nakakita ng ganoong tao. Bahagyang ibinuka ni Mu Qingren ang kanyang bibig at dahan-daang inilayo ang kanyang kamay sa hilt ng espada. Sa oras na ito, sabay na nakahinga ng maluwag sina Su Moyan at Jing Zi. Nako, hindi katakatakang napakataas ng tingin ni Yingqiu sa iyo. Hindi lang maganda ang balat mo, ngunit mayroon ka ring bibig na nakakapagsalita ng matatamis na salita. Paano ito malalabanan ng isang ordinaryong babae? Mali ang mga salita ni Naveksha mo. Nagsisinungaling ka para manlinlang ng iba. Ang tawag dyan ay sweet talk. Ang isang tapat na tulad ko ay nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ay tumalikod siya upang tingnan si Su Moyan at ang iba pa, kapatid na Su, kapatid na Feng, hindi mo ba naisip na napakabata at maganda ni Monoxia? 7 o 8 taong gulang, sa kanyang unang bahagi ng 20s. Hindi naman tanga ang dalawa. Pareho nilang sinasabi na ang mga tao ay matigas. Sa nakikitang si Jing Zi ay nagtatrabaho ng husto, paano siya maglalakas loob na magsabi ng iba sa oras na ito? Pagkatapos tumango, ipinaalala pa rin ni Su Moyan, gayunpaman, ang Pavilion Master mo talaga ang master ni Master Wang Yuan. Si Jing Zi ay sadyang nagulat, para maibsan ang kahihiyan ngayon. Okay, dahil pupunta ka sa Waxian Pavilion, pagkatapos ay sumama ka sa akin. Nang hindi na hinintay na sumagot si Jing Zi, si Su Moyan sa gilid ay mabilis na nagpayo, Brother Jing, ayaw mo bang bumisita? Ngayon na ang oras. Hayaan mong si Lord mo ang manguna at iligtas ka sa hindi mo alam kung nasaan ka. Napatingin si Jing Zi kay Su Moyan nang may pasasalamat. Maaaring sabihin ng sinuman na hindi siya masyadong gusto ni Mu Qing. Mas gugustuhin niyang pumunta ng mag-isa sa Waxian Pavilion kaysa isama siya nito. Ang pinakamahalagang bagay ay ayaw niyang pumunta ngayon. Marahil ay nailista na ni Yu Haixing ang kanyang iba't ibang krimen sa pamamagitan ng paglipad ng mga titik ng kalapati. Bumalik siya na may ulo ng baboy kagabi dahil sa takot na mapag-alitan siya muli, upang si Mu Qingren kung hindi nila siya gusto, hindi ba kalokohan ang kanyang malungkot na nakaraan. Mabuti pang pumunta muna sa Jinxi. Pagdating ng panahon, ihahayag niya ang kanyang pagkatao. Sa ilalim ng background ng ibang tao, titingnan din siya ng Waxian Pavilion. Malinaw na hindi ngayon ang oras. Well, ako, Brother Jing, huwag kang mag-alinlangan. Alam nating lahat na gusto mo talagang pumunta kay Lord Wang Yuan. Kung hindi, bakit hindi ka magiging masaya mula kagabi hanggang ngayon? Iniisip ka rin namin, kaya bilisan mo. Tapos tinulak siya. Gustong umiyak ni Jing Zi ngunit walang luha, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumakay sa kanyang kabayo. Ang sabi mo ay iniisip mo ako, hindi ba dahil sa takot ka sa espadang gumagalaw sa kanyang baywang? Oo naman. Plastic na kapatiran. Jing. Sinundan ni Zi si Mu Qingren sakay ng kabayo patungong Roshouse City. Nasa harap si Mu Qing at nasa likod si Jing Zi. Para kay Hanhan, siya ay tinanggihan ni Mu Qingren, nagtanong, natatakot ka pa rin ba na ang Panginoon ni Yingqiu ay makapinsala sa iba? May iwan lang siya. Ang dalawa sa kanila ay sumakay ng mga kabayo sa loob lamang ng 5 o 6 na milya. Hindi man lang nila nakita ang pader ng Roshouse City, kaya tumigil ang mga taga-mocking. Mabilis na pinahinto ni Jing Zi ang kanyang kabayo at nagtanong, Pavilion Master mo, bakit ka huminto? Pinaikot ni Mu Qingren ang kanyang kabayo, umupo sa tapat ni Jing Zi, tiningnan si Jing Zi ng mabuti, at sinabing, oo, napakagwapo mo. Wala pa akong nakitang lalaking kasing ganda mo. Bahagyang namula si Jing Zi pagkatapos na purihin ng direkta sa personal, ngunit tumugon pa rin siya ng napakakumbaba. Sinabi, Pavilion Master mo ay may magandang paningin, madalas na sinasabi ng iba. Napatingin si Mu Qingren kay Jing Zi, bahagyang nagulat. Tila sa kanyang kaalaman, hindi niya alam na ang isang tao ay maaaring tabi so shameless, hindi ka ba marunong magpakumbaba at low-key? Medyo na-curious siya, bakit nahulog ang loob ng mayabang at malamig na mapagmataas na disipulo sa ganoong bagay. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Sinabi ni Mu Qingren, at bago pa maibuka ni Jing Zi ang kanyang bibig, nagpatuloy siya. Dahil si Yingqiu ay alagad ko, kung siya ay lalapit sa isang tao, ako, bilang master, ay natural na mag-aalala tungkol dito. Kung hindi ko alam ang background ng pamilya ng taong pinakamalapit sa akin, hindi ko kilala ang ganoong tao. Ano sa palagay mo? Gawin. Pakialam mo talaga. Parang hindi naman. Ang mga taong talagang nagmamalasakit ay hindi alam ang mga kamag-anak ng ibang tao, tama. Sa madaling salita, kahit na siya ay mas matanda, ang kanyang hitsura ay mas maganda kaysa sa kanyang apprentice na si Wang Yingqiu, at siya ay puno ng alindog at mas kaakit-akit. Pero hindi talaga siya gusto ni Jing Zi. Dahil naiintindihan niya siya.
Chapter 473, Pinakasalan ko ang may-ari ng hardin, hindi ang may-ari ng pavilion, ika-4 na update. Ang dahilan kung bakit tinutukoy ni Mu Qingren ang kanyang sarili ay dahil walang ideya si Jingzi kung sino si Mu Qingren. Ayon sa kanyang loika, paanong hindi alam ni na Jingzi at Wang Yingqiu kung sino ang amo ni Wang Yingqiu noong sila ay nagtatalik sa isa't isa. Ito ay talagang isang pangangasiwa ni Jingzi, dahil si Wang Yingqiu ay hindi nakabalik sa Waxian Pavilion sa loob ng maraming taon noong siya ay nasa Waxian Garden, at hindi na siya nakikilahok sa mga gawain ng Waxian Pavilion, at karaniwang humiwalay sa Waxian Pavilion. Kung ganoon nga, bakit pa rin siya nag-aalala sa kanyang amo? Kaya't ngumiti siya at sinabi, Pavilion Master mo, ang ganitong bagay ay depende rin sa sitwasyon. Halimbawa, mahal na mahal namin ng may-ari ng hardin ang isa't isa, iyon ay isang bagay sa pagitan nating dalawa. Tungkol naman sa ibang tao tulad ng Pavilion Master mo, ang ibig kong sabihin halimbawa, ito ay magiging maayos kung malalaman mo ito sa lalong madaling panahon, bakit mag-abala sa pagtatanong ng maaga? Pagkatapos ng lahat, gusto kong pakasalan ang may-ari ng pavilion, hindi ang may-ari ng hardin. Kung ikukumpara kay Mu Qingren, naramdaman ni Jingzi na nasa ibabaw siya. Gumagawa ka ng mga insinuation, pinangalanan ko sila. Ikaw. Sumimangot si Mu Qingren at ibinuka ang kanyang bibig. Hindi niya talaga maisip kung paano naging mabisyo ang bibig ng isang lalaki. Gusto ko talaga siyang suntukin. Ngumisi siya at sinabi, nabalitaan ko na ikaw ay napakatalino at mahusay magsalita. Nanalo ka ng unang gantimpala sa Mid-Autumn Poetry Competition, at binigyan ka rin ng kanyang kamahalan ng isang opisyal na posisyon. Noong nakita kita ngayon, ikaw ay talagang karapat-dapat. Hindi ito isang papuri. Kinurot ni Jingzi ang kanyang mga labi at sinabing, walang tugon, naghihintay lang sa susunod na hakbang. Napaka-talented ni Young Master Jing, bakit tayo mag-abala Yingqiu? Kung ang dalawang tao ay nag-iibigan, paano ito maituturing? Gusot. Kung ang dalawang tao ay nagmamahalan, dapat silang magkatugma. Haha, magandang laban. Ngumisi si Jingzi. Sabi niya, kung pag-uusapan natin ang tamang pamilya, walang magiging problema. Masyadong kumpiyansa si Master Jing. Kung hindi sumasang-ayon ang Master, hindi tama ang pamilya, at hindi tama ang pamilya. Dahil sa sinabi niya ay natahimik si Jingzi saglit. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig siyang nagtanong, sinabi ito ni Pavilion Master mo, narinig mo ba ang iyong mahalagang disipulo na si Yu Haixing na nagsabi ng masama tungkol sa akin? Tumingin si Mu Qingren sa kanya at umiling. Pagkatapos ay bumantong hininga siya, bagaman si Yingqiu ay kalmado at matino, hindi pa niya naranasan ang pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae. Siya ay walang muwang at hindi maiiwasan. Kayo ni Yingqiu ay magkaibigan, kaya natural na sinabi niya sa iyo ang tungkol sa pag-alis sa pavilion. Hindi ko gusto si Yu Haixing. Kung hindi ay hindi ko hahayaang pumunta si Yingqiu sa Waxian Garden para iligtas siya. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi ni Yu Haixing? Walang sinabi si Jingzi dahil sa tingin niya ay parang makatwiran ang sinabi nito. Pagkatapos ay sinabi niya, sa tuwing magpapadala si Yu Haixing ng liham kay Feige kamakailan, karamihan dito ay naglalaman ng mga reklamo, kaya alam ko ang tungkol sa iyo. Ngunit hindi ko siya pinapaboren dahil dito, dahil alam ko kung sino siya, at hindi ko alam kung sino siya. Kamumuhian ka niya dahil may sinabi siyang masama tungkol sa iyo, at iisipin niya lang na pareho kayo ng tao. Ano ba naman? Muntik nang magmura si Jingzi, sa pag-aakalang ako at ang apo na iyon ay iisa, hindi iyon naiinis. Ngunit hindi niya ito sinabi ng malinaw, ngunit sa halip ay nagtanong, dahil ang Pavilion Master mo ay palaging nagsasabi na siya ay mabuti sa may-ari ng hardin at pinuprotektahan ang may-ari ng hardin, kung gayon gusto kong tanungin si Pavilion Master mo kung iniisip niya na tawagan ang may-ari ng hardin upang lumahok sa kompetisyon ng martial arts sa pagkakataong ito. Hayaan siyang bumalik sa Waxian Pavilion. Hindi ito itinago ni Mu Qingren at bukas palad na tumango, tama. Haha, ang galing ng preservationist. Ngumisi si Jingzi, kaya masasabi mong pinakawalan mo siya. Pumunta siya sa Waxian Garden, mas mabuti bang ipaalala siya ngayon o ingatan siya? Hindi nagalit si Mu Qingren dahil sa pag-aalinlangan ni Jingzi, ngunit mahinahong sinabi, iyan ay dahil hindi mo alam, bakit hindi ka naglakas loob na palayain si Ying sa simula pa lang. Nanatili si Qiu dahil ang ama ni Yu Haixing, si Gobernador Yu, ay malapit sa ating Pavilion Master. Hindi ko siya matitinag. Ano naman ngayon? Ngayon. Itinaas ni Mu Qingren ang kanyang ulo at sumulyap kay Jingzi, na may malabong tingin sa kanyang mga mata. Buong pagmamalaki, pagkatapos ng martial arts tournament, ako ang magiging Pavilion Master ng Waxian Pavilion. Sa panahong iyon, kahit na dumating si Gobernador Yu upang ipahiya si Yingqiu ng personal, hindi na ako matatakot sa kanila. Siya pala ang magiging Pavilion Master. Hindi nakakagulat na tinawag ang may-ari ng hardin. Napaisip si Jingzi sa kanyang puso, una niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, congratulations to Pavilion Master mo first. Gayunpaman, dahil si Pavilion Master mo ay naging tunay na master ng Waxian Pavilion sa hinaharap, lahat ng tao sa pavilion ay dapat sumunod sa iyong mga kaayusan. Susunod ang Master of the Garden. Kami ay umiibig, bakit mo kami gustong paghiwalayin at saktan siya? Malungkot. Haha, temporary lang.
Ngumisi si Muchinren, ano ang masama sa pagiging malungkot lang sa halip na pagsisisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa oras na ito, hindi talaga maintindihan ni Jingzi. Bakit kailangan mong pagsisihan habang buhay kung susundin mo ang sarili mo? Tila napansin ni Muchinren ang kanyang mga pagdududa, at sinabing, si Yingqiu ay nagsimula ng huli, ngunit siya ay napakatalino, kaya kahit na siya ay bata pa noon, kinuha ko siya sa ilalim ng aking pag-aalaga. At siya rin ay nagsikap na magtagumpay at mabilis na umunlad. Kung hindi dahil kay Yu Haixing, mas malayo pa siya. Sa paglipas ng mga taon, ang status ng Waxian Pavilion sa apat na sekta ay bumababa, dahil lamang sa kakulangan ng mga talento tulad ni Yingqiu. Kung kailangan kong dalhin ang Waxian Pavilion pagkatapos maupo, gagawin ito ni Yingqiu. Siya rin ang sasanayin ko bilang susunod na Pavilion Master. Bagamat napakatalino ni Mr. Jing, ano ang silbi? Kung gusto ni Yingqiu na pumili ng mapapangasawa, dapat siyang pumili ng isang taong may mahusay na kasanayan sa martial arts hindi bababa sa hindi masyadong mahina kaysa sa kanya. At kung hindi ka magsasanay ng martial arts, maaaring hindi mo alam na mayroon tayong pamamaraan ng dual cultivation sa Waxian Pavilion. Yingqiu, hindi lang makikinabang sa dual cultivation method ang aking asawang lalaki, kundi makikinabang din kay Yingqiu sa hinaharap. Ang pinakamahusay sa parehong mundo ay hindi isang bagay na maihahambing ni Jing. Sa hinaharap. Sumulyap si Jingzi sa kanya at naisip na napakaraming bagay na hindi mo alam. Ang hinaharap na binanggit mo ay kasalukuyan na para sa amin. Bagamat alam kong ginagawa ito ni Muching para sa ikabubuti ni Wang Yingqiu o hindi para lang dito. Wang Yingqiu, ito ay dahil sa kanilang Waxian Pavilion, kaya talagang hindi magkaroon ng magandang impresyon si Jingzi sa kanya. Kaya nginisyon niya at sinabing, kung gayon, ano ang ibig sabihin ng Pavilion Master mo sa maraming sinasabi? Matalino namang tao si Mr. Jing. Dapat alam mo ang ibig niyang sabihin. Tumingin si Muchinren sa kanya, at pagkatapos ay sinabi ang bawat salita, pagkatapos ay iwanan mo si Yingqiu at huwag ka nang magpakita sa kanyang harapan muli. Galit na tumawa si Jingzi sa kanya. Sa pagtingin sa halos perpektong magandang mukha ni Muchinren, hindi niya maiwasang pahalagahan ito. Ang ganitong uri ng tao ay ang uri ng Scorpion Beauty sa mga serye sa TV, tama ba? Pagkatapos tumawa, tinitigan niya si Muching na may kaunting interes sa loob ng mahabang panahon, na nagparamdam kay Muching ng kaunting takot sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi niya, napakaganda ng Pavilion Master mo, at sa tingin niya ay mas maganda pa. Saglit na natigilan si Muchinren, naramdaman na ang ikalawang kalahati ng pangungusap ay tila hindi papuri sa kanya, at malamig na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin. Tinitigan ni Jingzi si Muchinren, at pagkatapos ay nagsalita sa bawat salita, na may boses na parang malalim na hamog na nagyelo sa taglamig. Ang may-ari ng hardin ay ang aking babae. Siya noon, ngayon, at magiging sa hinaharap. Walang makapaghihiwalay sa atin, maliban kung ako ay mamatay. Kabanata 474, ipasok ang aking Waxian Pavilion, unang update. Sa mga salitang ito lamang, tumingin si Muching kay Jingzi nang may paghanga. Ngunit bamantong hininga pa rin siya, nakaramdam ng kaunting awas sa kanyang puso. Mr. Jing, kung masasabi mo ang mga salitang ito sa harap ko, ipinapakita nito na tapat ka kay Yingqiu, na napakabuti. Diretso siyang pinutol ni Jingzi, okay, pero ang mga nauna ay kalokohan. Sabihin mo lang oo, pero, sumulyap si Muchinren sa kanya, medyo nagulat. Pareho lang iyon sa sinabi niya. Pero ikaw, ay masyadong mahina, huwag mong subukan ito sa iyong sarili. Paano mo nalaman? Ito ay isang double antenna, at pinagsama sa pangungutya ni Jingzi, ang orihinal na seryosong mukha ni Muchinren ay naging ganap na madilim. Mga lalaki, hindi magandang magsalita ng marami. Mga babae, hindi magandang magsalita ng marami. Kung si Muchinren ay nagsalita ng maayos sa simula, sinabi ni Jingzi sa kanya ang totoo. Siya ay isang mahina, ngunit sa katunayan siya ay katawa-tawa na malakas. Kahit sa ang aspeto, basta babae, malalaman niya in the future. Ngunit pinili niyang magsalita sa kanyang sarili sa paraang dominanti at mapagkunwari. Hindi siya nagdurusa. Paano niya ito natitiis? Babae, delikado makipag-usap sa mga lalaki ng ganito. Kaya pinili niyang magsimula ng away ng direkta. Sa tingin mo ba dahil lang sa gusto ka ni Yingqiu, hindi talaga kita papatayin, kaya bakit ka nagsasalita ng lantaran at walang kwenta? Ang buong katawan ni Muchinren ay unti-unting nagdilim, at ang kamay na nakahawak sa hawakan ng espada ay naging mas madilim din. Hindi na ito nanginginig ng bahagya, bagkus ay ubod ng tibay, na para bang mabubunot at matusok kaagad. Hindi natinag si Jingzi, kung gayon ay maaari tayong pilitin ni Pavilion Master mo na maghiwalay dahil gusto ko ang may-ari ng hardin. Anong panaginip? Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na saktan ka? Bagaman ang mga tao ay mahalagang umuulit, maaari kong ulitin ang iba, ngunit kung inuulit ako ng iba, malamang na hindi ako magiging masaya. Ang mga taong Muching sa panahong ito ay malamang na ganito. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Subukan mo. Ayaw na ni Muchinren na magsalita ng walang kaparirikon bakit nahulog ang loob ng kanyang mahalagang apprentice sa gayong nagsasalita.
Sa isiping ito, hinugot niya ang kanyang espada at tumakbo patungo kay Jingzi. Marahil dahil naramdaman niyang masyadong mahina si Jingzi, napakabagal ni Muqing at halatang minamaliit ang kaaway. Nang makasagasa siya, iniisip pa rin niya, paano niya ito mabibigyan ng masayang buhay at saksakin ng espada hanggang mamatay. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa ugali ng kanyang apprentice, sa wakas ay bumantong hininga siya sa kanyang puso, bumagal ng husto, at sinabi, tatanungin kita sa huling pagkakataon, sumasang-ayon ka ba? Kung hindi ka pumayag, maaari kang sumang-ayon kung gusto mo sa hinaharap. Walang pagkakataon. Pavilion Master mo, tinitigan siya ni Jingzi na may singkit na mga mata, napakaraming kalokohan. Si Muqingren ay natigilan sandali, at pagkatapos ay tumakbo palayo. Naghahanap ng kamatayan. Sa susunod na sandali, ang espada ay dumating kay Jingzi. Bagamat napakataas ng antas ng martial arts ni Muqingren kaya hindi ito makita ni Jingzi, ang kanyang light kung fu ay nasa simula lamang ng double body na kasing liwanag ng isang lunok, kaya sa mga mata ni Jingzi, napakabagal niya talaga. Bahagya lang siyang lumingon sa gilid at umiwas. Matapos mawalan ng tama, huminto si Muqingren, hindi makapaniwalang tumingin kay Jingzi, at gulat na sinabi, ikaw. Pavilion Master mo, hindi mo man lang ako mahawakan sa maliit na pagsisikap na ito, kaya bakit hindi ka pumunta sa kompetisyon ng martial arts? Iligtas mo ang sarili mo sa kahihiyan. Napukaw si Muqingren sa kanya, at agad na namula ang kanyang mga mata. Naghahanap ng kamatayan. Anya, inilabas ang lahat ng kanyang lakas at muling inatake si Jingzi. Ang kaibahan noon ay ang pag-atake sa pagkakataong ito ay parang puwersang tumakip sa langit at araw, dahilan para hindi makahinga ang lalaki. Ngunit hindi sumimangot si Jingzi sa pag-aalala. Sa halip, tumawa siya ng malakas at lihim na nagpasaya sa kanyang puso. Hinugot niya ang Yuli Sword na iniwan ni Qiu Chenchen para sa kanya at pinuntahan siya para batiin. Sa katunayan, ang ideya ni Muqingren ay napakasimple. Hanggat ang magiging asawa ni Wang Yingqiu ay marunong martial arts, mas mabuting maging mas makapangyarihan, at makakatulong kay Wang Yingqiu. Kaya pagkatapos ipakita ni Jingzi ang kanyang husay sa martial arts, ang sorpresa ni Muqingren ay ipinaliwanag na ang kanyang saloobin. Sa oras na ito, maaaring lumapit si Jingzi at maupo at makipag-usap ng mabuti sa kanya. Ngunit pumili si Jingzi ng isa pang matinding paraan ng pang-aakit. Ito ay dahil alam niyang bagamat mabilis na umunlad ang kanyang kaharian, bihira na siyang makaranas ng aktwal na labanan. Kung magpapatuloy ito ng mahabang panahon at medyo paper warrior siya, kahit na mas mataas ang kanyang kaharian kaysa sa iba, baka hindi siya manalo. Ngayon ay may high-level na libreng sparring partner sa tapat, kaya natural na gustong subukan ito ni Jingzi. Dahil ito ay isang pangharap na pag-atake, ang Qinggang ay hindi gaanong nagagamit. Ito talaga ang gusto ni Jingzi. Kung naisipan niyang tumakas sa oras na ito, ano ang silbi nito? Dahil dito, nagsimulang mag-away ang dalawa. Bagamat nakayanan ni Jingzi ang opponent's iba ni Muqingren, siya ay dahado sa sitwasyon, at siya lang ang nakakaalam kung gaano kahirap itong labanan. Master talaga ang master. Pagkatapos ng ilang away, unti-unting naghiwalay ang dalawa. Sa oras na ito, bagamat hindi nasaktan si Jingzi, hinihingal na si Jingzi, at mas magaling si Muqingren kaysa sa kanya. Pagkalapag sa lupa, nawala na lang ang galit na ekspresyon at napalitan ng pagpapahalaga. Napakalakas mo. Si Jingzi, na inilarawan na masyadong mahina ngayon, ay nagbago na ngayon ang kanyang imahe sa isip ni Muqingren. Haha, matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan kung magaling ako o hindi. Nang makita si Jingzi na humihingal at halatang masama ang pakiramdam ngunit nagsasalita pa rin ng marahas, walang magawa si Muqingren. Natatawa. Napakabango nitong bibig. Bakit, hindi ko nakikita na marunong ka sa martial arts? Ito ang pinaka-curious ni Muqingren. Bagaman ang ilang mga master ay maaaring sadyang itago ang kanilang sariling kaharian kapag kaharap ang mga tao na ang kanilang kaharian ay higit na mababa kaysa sa kanila, itinatago lamang nila ito at hindi gagawing hindi makita ng iba ang kanilang martial arts. Si Jingzi ay mas mahiwaga. Sa panlabas, siya ay mukhang isang ordinaryong tao, ngunit sa katunayan siya ay may higit sa 5 antas ng lakas. Problema mo yan, walang kinalaman sa akin. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing humihila. Ang iyong kaharian. Tila nasa tuktok ng unang yugto ng ika-5 antas. Nang nakilala niya si Su Mochen sa huling pagkakataon, sinabi niya na katatapos lang niyang makapasok sa ika-5 antas. Tila sa tulong ng isang jujubipil at ang dobleng paglilinang kasama si Wang Yingqiu sa daan, kaya ba niyang hindi man lang siya nakalusot sa unang antas. Biglang medyo nadismaya. Mukhang tama si Su Mochen. Ang karagdagang likod, mas mahirap ito. Hindi man lang nakaramdam ng hindi komportable si Muqingren. Normal para sa isang master na magkaroon ng kakaibang personalidad, ngunit hindi masakit na magsalita pa. Kaya't sinabi niya, dahil kayo ni Yingqiu ay nagmamahalan, maaari akong sumang-ayon sa kasal na ito. Pinandilatan siya ni Jingzi at hindi umimik. Sa halip, nakita niyang nakakatawa ito. Kung sinabi niya ito noong una silang magkita, magiging napakasaya ni Jingzi, ngunit ngayon, ang dignidad ay nakakamit sa 2 kamay at walang kinalaman sa iba.
Matagal ko nang sinabi sa'yo. Hindi mo kailangang magsalita ng kalokohan sa harap. Mag-usap ka na lang ng mga importanteng punto sa likod. Hindi na nagulat si Mu Qingren sa patuloy na pagsakal ni Jingzi, at direktang sinabi, ngunit, kailangan mong pumunta sa ilalim ng aking pintuan ng Waxian Pavilion. Kabanata 475, kinakain ng matandang Pavilion Master ang malambot na presidente, pangalawang update. Kung sinabi ito ni Mu Qingren sa ibang tao malamang na mababaliw sa tuwa ang taong iyon. Ang pagiging aktibong na-recruit ng isang magandang Deputy Pavilion Master na malapit ng maging Master ng Waxian Pavilion, isa sa 4 na sekta, ay magpapatibok ng puso ng sinumang tao. Ngunit hindi natinag si Jingzi. Pavilion Master mo, dahil inimbestigahan mo na ako, dapat mong malaman na isa na akong opisyal ng korte, di ba? Tumango si Mu Qingren at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi kakaunti ang mga opisyal ng korte na nakapasok sa 4 na pangunahing sekta. Sila ay mga tagalabas. Ayos lang iyon. Si Yingqiu ay isa ring panlabas na disipulo ng Waxian Pavilion. Natural lang na magpakasal ka sa isang panlabas na disipulo ng Waxian Pavilion. Gayunpaman, maaari pa rin akong magbitiw sa isang opisyal ng pag-asa. Waxian Pavilion, kaya ko rin ang sarili ko. Si Jingzi ay medyo hindi nakaimik, tinuruan ka ng personal. Posible bang magsanay ng dalawahang paglilinang sa akin? Kinakain ng matandang Pavilion Master ang batang presidente. Phew, napakagandang isipin. Gusto ko, pero si Jingzi ay sadyang kumilos na nahihiya, ang iyong kamahalan ay ayaw. Saglit na nag-isip si Mu Qingren at tumango, alam kong isa kang lingkod sibil at magaling ka sa tula, kaya't labis kang minamahal ng iyong kamahalan. Ngayon ay tila hindi ka lamang sanay sa panitikan, kundi pati na rin sa martial arts. Naiintindihan na ang iyong kamahalan ay nag-aatubili na palayain ka, kaya hindi ito makakaapekto sa iyong kakayahang maglingkod sa korte. Nakangiti ng lihim, at handa na sa pag-udyok sa kanyang paghihimagsik. Pavilion Master mo, naalala mo ang Master ng Hardin at na-promote siya bilang Master ng Pavilion dahil gusto mong palakasin ang Waxian Pavilion at isulong ito, tama? Oo. Seryosong tumango si Mu Qingren. Kung gayon, bakit hindi ka makipagtulungan sa akin o ang korte ng imperial sa likod ko? Talagang matutulungan ko ang iyong Waxian Pavilion na umunlad sa una sa 4 na sekta. Hindi ba't ito ay mas mahusay kaysa sa iyong sariling pagsisikap? Ngunit hindi man lang maisip ni Mu Qingren ang tungkol dito. Walang iniisip, umiling lang siya. Imposible. Bakit? Dahil ang bawat sekta ay nagtakda ng mga patakaran sa simula ng pagkakatatag nito. Hindi sila makikialam sa mga gawain ng korte, at hindi sila sasailalim sa jurisdiction at paghihigpit ng hukuman. Kung lalabag, ang sekta ay tiyak na mapapasailalim sa panuntunan ng korte. Hindi makakatagal ang mga alipors. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-isip si Mu Qingren. Pagkatapos ay sinabi niya, nabalitaan ko na kung sino ang mananalo sa unang pwesto sa martial arts competition na ito ay magiging pinuno ng Martial Arts League sa loob ng 1 taon. Ang pinuno ng Martial Arts League. Bumulong si Mu Qingren at tumingala sa kanya, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang pangalang ito, ngunit mas maganda ito kaysa sa pangalan ng pinuno ng sekta. Well, tawagin natin siyang pinuno ng alyansa ng martial arts. Ano? Kung gayon ang Pavilion Master mo ay dapat na mas nakakaalam. Ang nagpasimula ay ang hari ng Jin sa likod nitong Tian Kei. Kung si Tong Tian Kei ang mananalo sa kampyonato, ikaw ay magiging mga kampa ni King Jin sa hinaharap. May pagkakaiba ba ito sa pagtulong sa korte? Walang pinagkaiba. Pagkatapos ay itinaas ni Mu Qingren ang kanyang ulo at sinabi. Pero kahit gusto nila, hindi nila makukuha ang unang pwesto. Haha, mukhang determinado si Pavilion Master mo na manalo, pero kung talagang nakuha ni Tong Tian Kei, makikinig ka ba sa utos ni King Jin? Pagkaraan ng mahabang panahon na tumahimik, si Mu Qingren ay nagngangalit at sinabing, ang mga tao ng sekta ay dapat tuparin ang kanilang salita. Bago ang kompetisyon sa martial arts, lahat ng kalahok na sekta ay dapat manampa sa harap ng lahat na handa silang aminin ang pagkatalo. Hanggat si Tong Tian Kei ay maaaring manalo, natural na kailangan mong makinig sa kanya. Ngunit pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit si Tong Tian Kei ang pinakikinggan namin, hindi si King Jin. At saka, ang pinuno ng Wulan ay 1 taon pa lang doon. Tumawa si Jingzi, tanga. Alam nilang malinaw na si Tong Tian Kei ay naging laruan ni Haring Jin, at ang pagtatrabaho para kay Tong Tian Kei ay nangangahulugan ng pagtatrabaho para kay King Jin. Gayunpaman, dahil lamang kay Tong Tian Kei ang utos, maaari nilang tanggapin ito ng may kapayapaan ng isip, at hindi na pinapansin ng mga matatanda na ang sekta ay wala sa jurisdiction ng korte ng imperial. Behave yourself. Ngunit, parang isang butas ito. Dahil nakikinig sila sa hari ng Jin sa likod ng Tong Tian Palace, natural na nakikinig sila sa korte sa likod ng isang sekta. Wala namang masama dun. Ngumiti si Jingzi. Hindi natuwa si Mu Qing na makita si Jingzi na nakangiti sa kanya. Lumingon siya sa gilid at malamig na sinabi, ikaw ay isang mababang ranggo na opisyal sa korte ng imperial. Kailangan mong kontrolin kahit saan. At kung makasakit ka ng isang tao, sino ang makakapagtanggol sa iyo?
Pagkatapos ay agad niyang sinabi, ngunit ikaw kung sasali ka sa aming Waxian Pavilion, sino ang maglalakas loob na guluhin ka ng madali sa hinaharap? Lalo na't napakabata mo, hindi isang bagay na dalhin ang iyong martial arts sa mas mataas na antas sa ilalim ng aking patnubay. Hindi ba't lahat ng mga magiging pinuno ng martial arts mula sa Waxian Pavilion? Sa oras na iyon, kahit na ang kanyang kamahalan ay hindi mas mahusay na tumingin sa iyo. Pagiging opisyal. Ang panukala ni Mu Qingren ay talagang napakatukso, ngunit si Jingzi ay umiling pa rin, lahat ng tao ay may kanya-kanyang ambisyon, hindi ka na kailangang pilitin ni Pavilion Master mo. Napabuntong hininga si Mu Qingren matapos itong marinig. Masyadong bata si Jingzi. Napakabata niya kaya pakiramdam niya ay mas magaling pa siya kay Kunlun Jing sa edad na iyon. Kung siya ay sanay na mabuti, siya ay magiging isang mahusay na talento sa oras. Huwag mo nang isipin pa. Kung gayon ay ayaw isaalang-alang ng Mu Pavilion ang aking panukala. Ang paghinga ni Mu Qingren ay naging mas mabigat at siya ay sobrang irritable. Kung ang isang tao ay patuloy na nagbabasa nito at nagtatanong sa kanyang sarili, walang sino man ang magiging masaya. Okay, very good. Ayaw nang magsalita ni Mu Qingren sa kanya nang walang kaparirikon tungkol sa pagpatay sa kanya, tila hindi siya maaaring patayin pansamantala, kaya sumakay siya sa kanyang kabayo at tumalikod at sinabing, kung malalaman mo ito, ipapangako ko sa iyo at kay Yingqiu kung hindi mo maisip ito magmaneho. Habang sinasabi niya iyon, itinaas ni Mu Qingren ang kanyang letigo at tumakbo palayo. Napakalinaw din ng ugali. Hanggat hindi pumayag si Jingzi na pumasok sa kanilang Waxian Pavilion, hindi na kailangang may kinalaman kay Wang Yingqiu sa hinaharap. Nginitian ito ni Jingzi, sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Isa lang itong Waxian Pavilion. Kung iginagalang kita, isa ka sa 4 na pangunahing sekta. Kung hindi kita nirerespeto, sino ka sa tingin mo? Hindi niya isinasapuso ang mga salita ni Mu Qingren, dahil alam niya na balang araw ay sasakay sa ilalim niya ang babaeng pinapahalagahan niya, at ayaw niyang sumakay kay Mu Qingren hindi man ngayon. Ang nangyari sa pagitan niya at ni Wang Yingqiu, ang hari ng langit ay hindi ko siya mapipigilan. Ang pinakamasamang magagawa ko ay nakawin si Wang Yingqiu sa hinaharap mabuti, dahil sa nararamdaman ni Wang Yingqiu para sa kanya, napakaposibleng makatakas ng mag-isa. Hinaplos niya ang dibdib niya, medyo masakit. Ngayon pa lang ay sadyang itinago niya ang kanyang panloob na lakas at ginamit lamang ang kanyang dobleng katawan na kasinggan ng gitnang seksyon niyan. Una, gusto niyang gamitin ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, at pangalawa, gusto niyang itago ang kanyang lakas. Pagkatapos ng laban ngayon lang, natukoy niya na si Mu Qingren ay nasa ika-5 antas din kung ito ay nasa itaas ng ika-6 na antas, hindi na siya makakalaban. Para sa mga level, naramdaman niya na ang pinakamalamang ay ang 5th level kick, dahil pakiramdam niya na si Mu Qingren ay kapantay ni Su Mochen, ngunit ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay halatang mas malakas, kaya si Jingzi, na hindi gumamit ng lahat ng light skill, ay nahirapang makayanin ito. Marami. Gayunpaman, kung makakapag-practice ako ng higit pa sa kanya sa hinaharap, sa tingin ko ito ay magiging malaking pakinabang. Sa pag-iisip na magsanay ng martial arts, naisip ni Jingzi ang kanyang pinakakaraniwang ginagamit na paraan. Umiling-iling, sumakay din siya sa kanyang kabayo. Hindi ka makakapunta sa Waxian Pavilion. Maghintay hanggang makarating ka sa Jingxi at pagkatapos ay lihim na hanapin ang may-ari ng hardin. Sa pag-iisip na ito, bumalik si Jingzi sa parehong paraan. Kabanata 496 na Girl in White ikatlong update. Sumakay pabalik sa kanyang kabayo, at nakita ang isang karwahe na humahantong sa isang convoy na papunta sa kabilang direksyon. Sa likod ng karwahe ay may ilang mga truck na may dalang mga kalakal, at hindi ko alam kung may ilang mga kalakal sa kanila. Ano, sobrang puno, hindi lang mataas, kundi halos kasing lapad ng kalsada. Nang makita ito ni Jingzi, dahan-dahan siyang bumagal. Napakayaman ni Roshow at maraming mga ngalakal sa lungsod. Ang taong nagmumula sa kabilang panig ay malamang na isang malaking mga ngalakal na nagdadala ng mga kalakal. Nang halos 100 metro pa ang layo mula sa karwahe, biglang may magulo na tunog ng mga paa ng kabayo mula sa likod ng karwahe, at pagkatapos, huminto ang karwahe at lahat ng sasakyan sa likod nito. Sa oras na ito, isang payat na kamay na parang puting jade ang nagunat mula sa kompartimento ng karwahe, hinawakan ito sa kurtina, at dahan-daang itinaas. Walang mga telebisyon o computer sa mundong ito na maaaring makapinsala sa paningin, kaya maganda ang paningin ni Jingzi, lalo na pagkatapos niyang magkaroon ng panloob na lakas. Bagamat hindi niya nakikita ang mga bagay, nakikita pa rin niya ng malinaw ang mga tao sa loob ng 100 metro ang layo. Sumunod, isang batang babae ang lumabas sa karwahe. Nakasuot ang dalaga ng malagasa na puting balabal, na parabang nasa usok at hamog. Siya ay mga 18 o 19 na taong gulang. Maliban sa kanyang itim na buhok, wala siyang anumang bagay sa kanyang katawan. Siya ay kasing puti ng nyebe at may magandang mukha. Nakatayo na matangkad at matikas, na may matingkad na mga mata at mapuputing ngipin, matikas na figure, at maningning na mukha, napakaganda niya na kailangan lang niya ng nakakagulat na sulyap. Kahit nakakakilala pa lang niya kay Mu Qingren, hindi pa rin maalis ni Jingzi ang kanyang mga mata nang makita niyang muli ang babaeng ito, dahil mayroon itong kakaibang ugali na hindi makikita kay Mu Qingren.
Tila may kislap ng taglaga sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang determinado at tuso, at may maturity at sophistication sa kanyang mukha na hindi masyadong malapit sa kanyang edad. Ang pinakamahalagang bagay ay mabilis na tumibok ang puso ni Jingzi nang makita siya. Dahan-dahan siyang bumaba sa kotse, tila nag-aalala, at ang ibang mga driver ay nagkumpulan sa kanya. Pagkatapos, mahigit 100 matataas na kabayo ang pumulibot sa kanya mula sa mga bukid sa tabing kalsada. Kaagad, ang mga lalaking nakasuot ng itim na kasuotan ay may malalaking espada sa kanilang mga baywang. Kasabay ng ekspresyon sa mukha ng dalaga ngayon lang, ang unang impresyon ni Jingzi ay pagnanakaw. Hahamalas mo pag nakilala mo ako. Ngumisi si Jingzi, malakas na itinulak ang kanyang mga paa, at tumakbo ang kabayo palayo. Matapang na tulisan, maglakas loob na pumatay sa sikat ng araw. Sabi niya habang tumatakbo, nasa isang iglap lang ang kalahati ng distansya. Ang mga lalaking nakaitim na nakasakay sa kabayo ay napalingon lahat at tumingin kay Jingzi na may pagdududa sa kanilang mga mukha, at ang babaeng nakaputing Shengzhou ay tumingin din, na may paghanga at pasasalamat sa kanyang mga mata. Dahil nakasakay si Jingzi ng kabayo sa oras na ito, ang atensyon niya ay nasa magnanakaw, kaya hindi niya pinansin ang mga pagbabago sa mga mata ng dalaga. Ang mga ito ay kathang-isip lamang. Sa susunod na sandali, dumating siya sa tabi ng lalaking nakaitim. Talagang matapang ang mga tulisan na ito. Not to mention ang paggawa ng krimen sa araw, hindi ka ba marunong tumakas kapag may nakita kang matapang na lalaki na paparating? Parang hindi niya siniseryoso ang sarili niya. Bang, bang, bang. Hindi napigil ang sabihin ni Jingzi. Itinaas niya ang kanyang paa at sinuntok ng 3 beses, 5 beses at 2 beses. Mahigit 10 lalaking nakaitim ang binugbog sa kanilang mga kabayo at isa-isang bumagsak sa lupa. Nagsisigawan sila at mukhang napakasakit. Pagkatapos ng pambubugbog, ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at buong pagmamalaki na sinabi, kayong mga pasang may 3 paa ay hindi man lang ako mapipigilan. How dare you come out to rob? Ang mga lalaking nakaitim ay gumulong-gulong sa lupa at tiningnan ito. Kung tutusin, naglakas loob siyang magalit ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Ito, young master. Nagsalita ang batang babae sa oras na ito, na may mature at matatag na tono sa kanyang malambot na boses, na nagpainit at komportable sa kanyang tunog. Girl, hindi na kailangang magpasalamat. Kapag nakakita tayo ng hindi pantay na daan, dapat nating ilabas ang ating mga espada upang tumulong. Ito ang dapat gawin ng bawat isa sa atin. Hindi, ang ibig kong sabihin, young master. Girl, dahil hindi na kailangang magpasalamat, hindi na kailangan pang tanungin kung ano ang apelyido ko. Kaninong pangalan? Kung tutusin, ang credo ko sa buhay ay gumawa ng kabutihan ng hindi nag-iiwan ng pangalan. Yung, young master. Nako, hindi ko akalain na ganoon pala katigas ang ulo ng babae. Hindi ka naman magkakasundo kung hindi mo sinasabi ang pangalan ko, di ba? I'm reluctant to make an exception, pero nagkataon lang na nagkikita tayo, kaya wag ka nang masyadong mag-isip, girl. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang mga kamay, pakiramdam na walang magawa. Malamang may sakit ka. Sa oras na ito, inilabas ng isang maliit na kasambahay ang kanyang ulo mula sa karwahe at tinitigan si Jingzi, medyo galit na galit. Ha, gumagawa ka ng mabuti tapos napapagalitan ka pa. Akala lang ni Jingzi ay mangyayari ang ganitong bagay sa kanyang panahon, ngunit hindi niya inaasahan na dito ito mangyayari. Paano ang tungkol sa pinakapangunahing tiwala sa pagitan ng mga tao? Kung ganito ang lahat, saan kaya magkakaroon ng mabubuting tao sa hinaharap? Kaya nagpa siya si Jingzi na bigyan siya ng leksyon, bata, dapat kang matuto ng higit pa mula sa paglilinang sa sarili ng iyong ginang. Okay lang na hindi magpasalamat, ngunit sampay ng mga tao kapag ibinuka mo ang iyong bibig, hindi ba? Ang pagmumura sa iyo ay itinuturing na isang maliit na pagkakasala. Batang babae tumalon siya sa labas ng kotse at itinuro si Jingzi, buti na lang at hindi kita natamon. Nagalit si Jingzi, ikaw. Sana walang dumating para iligtas ka sa susunod na manakawan ka. Ikaw. May gustong sabihin pa ang batang babae, ngunit pinigilan ito ng babaeng nakaputi. Lumingon ang babaeng nakaputi at tumingin kay Jingzi. Sandaling namula ang kanyang mga mata, at bahagyang bamuka ang kanyang bibig na parang may gustong itanong. Ngunit sa huli ay bamantong hininga siya sa kanyang puso at binago ang kanyang mga salita. Guro, ang gusto kong sabihin sa iyo ay, maling tao ang nataman mo. Sinaktan. Maling tao. Ang mga mata ni Jingzi ay dilat, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Paano ito posible? Pinigilan ka lang nila, at lumabas kayong lahat sa sasakyan. Sir, ito ang mga katulong ng bahay ng batang babae. Dahil pumunta kami sa Jingzi para bumili ng mga paninda, nag-alala ang mga matatanda sa pamilya, kaya hinayaan namin itong mga katulong na ito sumakay kami para salubungin sila, ngunit sa kasamaang palad ay nag-shortcut kami at namiss sila. Nang malaman nila, tumalikod sila at hinabol kami. Ang nakita mo ngayon ay talagang kakababa pa lang nila ng sasakyan, ano ang sinabi sa amin ng batang babae? Namula si Jingzi. Ito, nakatulong sa isang malungkot na tao. Humph, tinutulungan mo pa ba kami? Kusa ka lang manggulo.
Kinurot ng maliit na batang babae ang kanyang baywang at patuloy na sumangot ng malamig. Hiyang-hiya si Jingzi kaya hindi siya makapagsalita. Ngunit ang young master ay may taos pusong-puso, at nakita ito ng maliit na babae. Kung ang young master ay makatagpo ng ganoong sitwasyon sa susunod, sana ay maging kasing lakas ng loob niya tulad ngayon. Siyempre, ang pagiging matapang ay isang magandang bagay, ngunit bago maging matapang, pinakamabuting magtanong muna ng mga bagay-bagay ng malinaw para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mabuting intensyon na mauuwi sa masamang bagay. Nang matapos magsalita ang dalaga, tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa. Ang kanyang malalaking mata ay agad na sumungkit sa isang crescent moon, at ang kanyang mahahabang pilak mata ay kumikislap. Nakangiti ang dimple ng peras, ngunit tinakpan niya ito ng kanyang kamay, kaya nahihirapan ang mga tao na makita at makaramdam ng panghihinayang. Nang makitang nakatingin ang babae, mabilis na umiwas ng tingin si Jingzi, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, ang sabi ng babae ay kailangan mong bigyan ng higit na pansin sa susunod at huwag kumilos ng padalos-dalos. Nahihiya lang siya kung nahuli na naman siyang nakatitig kung titignan siya nito na parang baliw, sobrang vulgar at hindi naaayon sa kanyang gwapo at tuwid na imahe. Kabanata 497 Miss Joe Family, ika-4 na update. Sa oras na ito, ang mga katulong na nakaitim ay dahan-daang tumayo sa suporta ng kutsero. Medyo nahiya si Jingzi na batiin siya, ngunit sa huli ay hindi niya nakalimutang magbigay ng mainit na paalala, lalabas ang lahat mamaya. Magsuot ng ilang normal na damit. Kayo ay maitim at masama ang hitsura ninyo. Madali para sa mga tao na isipin kayo bilang masamang tao. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga katulong, hanggat hindi kayo masama, paano magkakaroon ng masasamang tao? Young Master, hindi ba taga Roshaw ka? Sa pagkakataong ito, tanong ng babaeng nakaputi. Hoy, bakit mo nakikita ang babaeng ito? Sa mga tuntunin ng geographical na lokasyon, ang Roshaw at Pangzhou ay magkatabi, sa hilaga lamang ng Pangzhou. Ang mga kaugalian at dialekto ng dalawang lugar ay ibang-iba. Nang marinig ni Jingzi ang babaeng ito na magsalita, pakiramdam niya ay napakapamilyar at kaaya-aya sa pandinig, at sa tingin niya ay halos kapareho ng accent nito sa kanya. Hindi naman pwedeng foreigner lang ang tingin mo sa kanya dahil lang sa accent niya, di ba? Ang batang babae ay tumawa, dahil hindi ko pa nakikilala ang young master, kaya ang young master ay hindi dapat taga Roshaw. Nang makita ni Jingzi ang pagtitiwala sa mukha ng dalaga, naramdaman ni Jingzi na siya ay napakakaakit-akit at hindi maiwasang tumingin sa pangalawang pagkakataon. Tama ang babae, hindi talaga ako taga Roshaw, ngunit nanggaling sa Jingzhou ngunit hindi iisipin ng babae na taga out of town siya kapag may nakilala siyang hindi pa niya nakikita, tama ba? Sinaman siya ng tingin ng dalaga. Siyempre hindi. Nakita kong maganda ang pananamit ng young master at mataas ang hangin. Tiyak na galing siya sa mataas na pamilya. Nagkataon na kilala ng mga dalaga ang lahat ng matataas na pamilya sa lungsod, pero hindi pa nila nakita ang young master. Kaya nahulaan ko na hindi taga Roshaw ang young master. Mga tao, kilala mo ba ang lahat ng mayayamang tao sa lungsod? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Jingzi, pakiramdam na ang babaeng ito ay parang kasing galing niya sa paghihip ng mga bagay. Hayaan mo ang isang babae, kahit ang prefect ng Roshaw City ay hindi maglalakas loob na sabihin iyon, tama ba? Young master, hindi ka naniniwala sa akin. Umiling si Jingzi, hindi naman sa hindi ako naniniwala, pero hindi pa rin ako naniniwala. Ngumiti ang dalaga at hindi na nagsalita pa, ngunit hindi na napigilan ng maliit na batang babae sa kanyang tabi at kinurot ang kanyang baywang at sinabing, kilala mo ba kung sino ang aking ginang? Ang aking ginang ay ang nagtatag ng Wanwo Yujan at ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo ng negosyo ng Angwo. Natigilan si Jingzi at agad na naalala. Nang pumunta si Yu Haixing sa Jingzhou, dinala niya ang Wanwo Jade Brocade kay Wang Yingqiu. Iyon ang unang pagkakataon na nabalitaan ni Jingzi na mayroong Zhoujia Bufang, ang pinakamalaking sangay sa Angwo, sa Roshaw. Pagkatapos, nariyan ang malakas na babae na palaging ginagamit ni Zhang Xiaoyu bilang target, at tila siya ang nasa harapan niya. Tungkol naman sa pangalan niya, hindi alam ni Jingzi, ang alam lang niya ay tinatawag siyang Miss Joe. Kaya, ikaw si Miss Joe. Natigilan ang dalaga at nakangiting sinabi, narinig mo na ba ako? Tumango si Jingzi at seryosong nagsabi, oo, ang pinakapinakinabang babae sa Angwo, sino ang hindi makakaalam niyan? Sa oras na ito, nahihiya si Jingzi na tanungin si Miss Joe kung ano ang pangalan niya, kung hindi, ito ay isang kasinungalingan. Ha, tama na. Napakagaling ng ating ginang. Itinaas ng batang babae ang kanyang leeg at may pagmamalaki na sinabi. Bueno, si Miss Joe ay naging napakalakas. Hindi lang dati, magaling din siya ngayon, at lagi siyang magiging mahusay sa hinaharap. Ang batang babae ay labis na hindi nasisiyahan sa mga salita ni Jingzi. Medyo na-curious din si Miss Joe at sinabing, young master. Parang sinasabi na hindi magiging ganoon kalakas ang batang babae sa hinaharap. Hindi, si Miss Joe ay maaaring kasing lakas ng dati, ngunit sa hinaharap marahil ay hindi ito masyadong mahaba. Isang mas makapangyarihang babae ang lalabas at magiging pinakamayamang negosyante sa Angwo. Saglit na natigilan si Miss Joe, at ang kanyang orihinal na kalmadong isipan ay biglang naging hindi mapalagay.
Sa paglipas ng mga taon, naisip niya na matagal na niyang nagagawang manatiling kalmado at kalmado sa oras ng kaguluhan, ngunit nang marinig niya ang mga salitang ito, medyo hindi pa rin siya kumbinsido at lumabas ang kanyang mapagkompetensyang espiritu. Sino siya? Paano mo matitiyak na talagang matatalo niya ako? Tumayo si Miss Zhou sa harap ni Jingzi, ang kanyang maaliwalas na mga mata ay nagniningning na may ayaw umamin ng pagkatalo. Tumingin din si Jingzi sa kanya at ngumiti, Zhang Xiaoyu ang pangalan niya. Zhang Xiaoyu. Hindi ko pa narinig. Agad na sabi ng batang babae gamit ang mabilis na bibig. Tumango din si Miss Zhou. Kilala niya ang lahat ng sikat na negosyante sa Angwo, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol kay Zhang Xiaoyu. Narinig mo na ba ang Zhangja Winery sa Jingzhou? Nagkatinginan si Miss Zhou at ang batang babae at umiling. Kung gayon ang The Newspaper, narinig mo na ito, tama ba? Mula nang may lathala ang pahayagan, ini-advertise ni Jingzi ang tindahan ng alak sa halos bawat isyu. Ang sinumang nakarinig ng pahayagan ay dapat na narinig ito, di ba? Sabay silang umiling. Medyo nabigla si Jingzi ngayon. Tila ang bilis ng paghahatid ng impormasyon sa panahong ito ay masyadong mabagal, ito ay kagyat na magtayo ng mga sangay ng pahayagan sa buong bansa. Bueno, hindi mo pa ito narinig ngayon, ngunit malalaman mo ito sa hinaharap. Tandaan ang pangalang ito, Zhang Xiaoyu. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, ngumiti ulit siya kay Miss Zhou. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kabayo, nagpaalam at umalis. Kahit na ang Miss Zhou ay talagang maganda, siya ay isang estranghero lamang na nakilala niya ng nagkataon, at si Zhang Xiaoyu ay kanyang babae, kaya natural na hindi siya makakatulong sa isang tagalabas. Nang makita ang gwapong likod ni Jingzi na nakaharap sa papasikat na araw, itinagilid ni Miss Zhou ang kanyang ulo, medyo natulala. Bakit pakiramdam mo laging may pamilyar sa kanya? Miss, huwag mo nang tingnan. I see, isa lang siyang lalaki na gustong magligtas ng mukha at magsalita ng malaki. Hindi ako naniniwalang may mga babae sa mundong ito na mas kumita ng pera kaysa kay Miss. Ikaw, masyado mo akong iniisip. Miss, ang galing mo. With that said, sumakay na rin silang dalawa sa karwahe at lumayo kay Jingzi. Si Miss Zhou at ang kanyang partido ay pumasok sa lungsod. Dahil masyado pang maaga, walang gaanong pedestrian sa kalye, at makinis. Isang malaking grupo ng mga karwahe at kabayo ang dumating sa harap ng isang malaking bahay sa lungsod at huminto. Ang salitang, Zhou Mansion, ay malinaw na nakaukit sa plaque sa itaas ng pintuan ng bahay, na puno ng kadakilaan. Pagdating ng convoy, pumasok ang mga katulong sa bahay upang magulat. Maya-maya, lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na malaki ang tiyan ngunit may magandang loob na nakangiti. Bumalik na si Zikyong. Tai, bumalik na ang anak ko na may dalang bulak. Itinuro niya ang likod at nakita niyang puro bulak ang mga paninda sa likod ng matataas at malalawak na karwahe. Oo, mabuti yun. Pinunasan ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, na ayos na ang isa sa mga alalahanin ni tatay. Bilasan mo at ilagay ang mga bulak na ito sa bodega tulad ng iba pang bulak, at ipaalam sa mga trabahador sa tela, nag-overtime kami kamakailan, at susubukan naming gumawa ng unang batch ng mga kubrekama at damit na may cotton padded bago umulan ng nyebe. Tumalikod si Zhou Zikyong at nagbigay ng ilang tagubilin sa mga katulong na nakatayo, at nang umalis sila, sinundan niya sila ng may pag-aalala. Sinabi ng binata, Tatay, palaging nararamdaman ng aking anak na kahit na ang bulak na ito ay isang magandang bagay, ngayon pa lang namin ito nakilala, at napakaraming stock mula noong nakaraang taon sa bodega. Masyado bang nagmamadali na bumili ng napakaraming bagong produkto ng sabay-sabay? Kabanata 478 Zhou Bufang, unang update. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay tinatawag na Zhou Gui, ang amo ni Zhou Bufang at ama ni Zhou Zikyong. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga maharlika ng Zhou ay lamaking mayaman at marangal. Hindi lang siya mayaman, siya rin ang pinakamayamang tao sa Rosshouse City, to be precise, dapat siya ang pinakamayamang negosyante sa Angwo. Ang mga tao sa Rosshouse City ay nagsasabi na ang pamilya Zhou ay kasing yaman ng bansa. Kahit na ito ay medyo pinalaki, sapat na upang ipakita kung gaano kayaman ang pamilya Zhou. Ang lahat ng mga pagawaan ng tela at mga tindahan ng tela sa buong lungsod ng Rosshouse ay pag-aari ng pamilya Zhou. Hindi lamang iyon, ang panganay na anak na babae ng pamilya Zhou, si Zhou Zikyong, ay walang kap-ar sa talento sa negosyo. Workshop, at bubuo din ng ilang nobela na tela. Siya ang gumawa ng Wanwo Jade Brocade. Noong panahong iyon, ang karamihan sa mga telang ibinebenta sa palengke sa Angwo ay mga mapuputing damit. Paminsan-minsan, ang ilang matingkad na kulay na mga tela ay kadalasang pinaputi at kinulayan ng mga tina ng bulaklak. Bagamat maliwanag ang mga ito sa una, unti-unti itong kumukupas pagkatapos maisuot ang mga ito. Lalo na pagkatapos ng paglalaba, ang kulay ng mga damit ay kumukupas sa mga patch, na napakapangit. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng mga damit na may mga tina ay tila napakawalang silbi, at wala nang nagmamalasakit dito. Gayunpaman, mayroon pa ring pagnanais para sa ganitong uri ng mga damit sa merkado, ngunit walang sinuman ang may magandang kalidad. Sa oras na ito, lumabas ang Wanwo Jade Brocade ni Zhou Zikyong.
Hindi tulad ng mga inferior na telang pangkulay noon, ang Wanwa Jade Brocade ay hindi lamang mas makulay at mas maliwanag, ngunit ang pinakamahalaga, hindi ito kumukupas dahil sa paghuhugas ng kamay. Sa makatuwid, pagkatapos lumabas ang unang batch ng Wanwa Jade Brocade, pinasikat nito sina Zhou Ziqiong at Zhou Jiabufang. Bago ang pagdating ng Wanwa Jade Brocade, ang Zhou Jie Cloth Shop ay isang medyo malaking tindahan ng tela sa Rosehouse City. Gayunpaman, sa kasikatan ng Wanwa Jade Brocade at sa kakulangan ng demand, sinamantala ito ng Zhou Jie Cloth Shop upang palawakin ang sukat at paglukso nito. At si Chi ang naging pinakamalaking mangangalakal sa Rosehouse City. Noong panahong iyon, sinamantala ni Zhou Gui ang sitwasyon at hiniling kay Zhou Ziqiong na kunin ang negosyo ng Zhou Jie Cloth Factory. Nang maisip ng lahat na babantayan ni Zhou Ziqiong ang Rosehouse at patatagin ang negosyo ng cloth shop, pinili ni Zhou Ziqiong na magbukas ng branch ng Zhou Jie Cloth Factory sa Rosehouse. Naglakbay si Ang Guo sa iba't ibang lugar at umasa sa mga pakinabang ng Wanwa Jade Brocade upang mabilis na buksan ang sitwasyon. Sa puntong ito, si Zhou Jiabufang ay naging isang higanti sa mga mangangalakal. Ang pamilya Zhou ay nagpapatakbo ng isang pagawaan ng tela sa loob ng maraming taon at nakagawa ng maraming uri ng mga tela, ngunit may isang uri lamang na hindi nila nagawa, at iyon ay mga damit na may cotton padded. Hindi naman sa ayaw ng pamilya Zhou, ngunit ang bulak ay maaari lamang itanim ng mga barbaro ng kanlurang Xinjiang, at ang mga barbaro ng kanlurang Xinjiang ay itinuturing ang bulak bilang isang kayamanan at hindi madaling ipapasa ang teknolohiya ng pagtatanim at mga buto ng bulak sa Angwo, at ang klima ng Angwo ay tila hindi angkop para sa pagtatanim ng bulak. Minsan daw ay may nagtanim nito sa Jiangling, ngunit hindi ito nagawa ng maayos at kinailangan pang sumuko. Sa makatuwid, ang mga cotton padded na damit o kubrekama na ibinebenta ng Zhou Jie Cloth Shop ay kapareho ng iba pang mga cloth shop sa Angwo. Puno sila ng mga bulaklak ng tambo. Ang mga ito ay hindi lamang hindi komportable na magsuot, ngunit ang pinakamahalaga, hindi sila mainit. Masasabing matagal nang walang bulak ang mga taga-Angwo. Noong nakaraang taon, hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng cotton seeds, at biglang may sumubok na magtanim ng bulak sa kanlurang Jingxi. Ang pinakamahalagang bagay ay naging matagumpay ito. Alam naman ng lahat na nasa likod talaga nito si King Jin. Sayang lang dahil masyadong mataas ang asking price, walang interesado. Kaya sinigurado ni Zhou Gui ang lahat ng bulak na itinanim ni Haring Jin sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Gayunpaman, dahil tapos na ang taglamig nang bumili siya ng bulak, ang bulak ay nasa bodega. Bagong cotton na naman ang lumabas ngayong taon. Binili pa rin ni Zhou Gui ang lahat ng bagong cotton mula kay King Jin sa mataas na presyo. Si Zhou Ziqiong ay pumunta para maghila ng bulak noon. Ziqiong, si tatay ay hindi kasing husay mo sa negosyo, at sa pananaw, si tatay ay hindi kasing husay mo, ngunit sa bagay na ito, si tatay ay kailangang maging master muli, dahil naiisip ni tatay kung gaano kasikat ang mga damit na may cotton padded sa hinaharap. Tumango si Zhou Ziqiong, ngunit sa parehong oras ay sinabi, Tay, alam din ng aking anak na babae ang mga benepisyo ng mga damit na may cotton padded at mga kubrekama, ngunit kung tutuusin, ang bulak na ito ay 2 taon pa lamang nakatanim sa Angwo, at ang presyo ay hindi mababa. Hinaway-kaway ni Zhou Gui ang kanyang kamay nang nakangiti at sinabing, noong gumawa ka ng Wanwa Jade Brocade, napakataas ng presyo. Mas mataas ito kaysa cotton. Naaalala mo ba ang sinabi sa iyo ni tatay? Ngunit bilang resulta, kahit mataas ang presyo, kulang pa rin ang supply ng Wanwa Jade Brocade. Tatay, iba ito. Saglit na nag-isip si Zhou Ziqiong at sinabi, bihira at mahal ang mga bagay. Napakahirap gawin ang Wanwa Jade Brocade, at ang formula ng dye ay natatangi sa aming pamilya Zhou, kaya naglakas loob kaming magtakda ng mataas na presyo. Ngunit walang nagtatanim ng bulak na ito. Ito ay dahil ang digmaan sa pagitan ng Angwo at Zhejiang ay tensyonado. Hindi mo maaaring pumunta sa Western Xinjiang ang isang tao, at hindi ka maaaring pumunta sa Western Xinjiang ng halaman na iyon, at ang bulak ay narinig ng isang tao. Ito, ngunit ang panahon at lupain sa Angwo ay hindi angkop para sa bulak. Ngayong itinanim na ito ni Haring Jin, tiyak na palagwi niya ito sa hinaharap. Maraming tao ang sumusunod sa uso, at bababa rin ang presyo ng bulak. Kung bibili tayo ng marami sa mataas na presyo ngayon, malamang na malugi tayo sa hinaharap. Ngunit hindi sumang-ayon si Zhou Gui. Sinulyapan niya si Zhou Ziqiong at same time na sinabi, Ziqiong, alam ni tatay ang tungkol sa mga hinaing mo sa mansion ni Prinsipe Jin, ngunit bukas kami para magnegosyo. Hindi naman natin ito pwedeng pabayaan dahil lang sa ilang mga hinaing, di ba? Nang makitang magsasalita na si Zhou Ziqiong, agad niyang iniunat ang kanyang kamay para pigilan ito. At ang pagbili ng cotton para gawing quilts ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para na rin sa kapakanan ng mga tao ng Rosehouse City at maging sa buong Angwo. Hayaan silang magkaroon ng cotton padded na damit at quilts para sa taglamig sa hinaharap. Kaya, hindi ko lang ito binili noong nakaraang taon, ngunit binili ko rin ito ngayong taon, at sa susunod na taon gusto ko pa rin itong bilhin. Hindi mahalaga kung pinindot mo ang bulak, mas mabuti na ito kaysa hayaan ang iba na bumili nito, at naniniwala si tatay na sa sandaling lumabas ang ating unang batch ng cotton padded na mga damit at mga kubrekama, hindi magiging sapat ang bulak sa bodega.
Alam nating lahat na nagpadala si Jinwang ng mga tao upang magtanim ng bulak na ito, kaya sa tingin mo ba ay may maglalakas loob na magtanim nito? Kaya hanggat bibilhin natin ang lahat sa negosyong ito ng damit ni Jinwang, magiging koton lang tayo. Tatay. Okay, Zekyong, huwag ka nang magsalita. Hayaan mo na si tatay ang master sa pagkakataong ito, at ang pamilya natin ay may malaking negosyo. Kahit na ang negosyo ng cotton padded na damit ay talagang lugi at dein, ito ay dugo lamang. Hindi ito magiging problema. Joe pagkatapos magsalita ni Gue, pumasok siya sa mansyon na nakangiti. Napabuntong hininga si Joe Zekyong, walang magawa. Pagkauwi at pagpasok sa bahay, ang maliit na batang babae na nakipag-away noon kay Jingzi ay nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Joe Zekyong at mahinang sinabi, Miss, hindi ka ba nasisiyahan sa pagpuna ng amo? Napailing si Joe Zekyong at nakangiting sinabi, tama si tatay. Siguro dahil lang sa sama ng loob kay Haring Jin kaya ako naging maingat. Baka ang negosyong ito na may cotton padded na damit ay pareho talaga sa sinabi ni tatay. Sesabog ito sa sandaling magsimula ito. Kahit na dein ka hindi naman masama. Nako, napakaraming bulak, napakaraming pera, hindi ba masama? Ang pamilya Joe ay nawalan pa rin ng ilang libong tail ng pilak, ngunit pinayagan nito si tatay na makita si Prinsipe Jin. Ang totoong mukha niya, buti na lang hindi siya makipagnegosyo sa kanya in the future. Tahimik na sabi ni Joe Zekyong. Kabanata 499 na kabanata 501 kapag namimiss kita, ikalawang update. Kung ganoon ang iniisip ng babae, bakit ka nagbubuntong hininga? Itinagilad ng batang babae ang kanyang ulo at biglang nagningning ang kanyang mga mata at sinabing, alam ko, dapat dahil hindi ko nakita ang pangatlong ginang sa pagkakataong ito. Kung tutusin, hindi na kailangang pumunta ng babae ng personal sa Jinxi sa pagkakataong ito. Nagpunta lamang siya roon dahil nabalitaan niyang nasa Jinxi din ang Chindian Gate. Unang tumango si Joe Zekyong, pagkatapos ay umiling at sinabing, sa totoo lang, pumunta ka na. Walang saysay na hanapin ang pangatlong kapatid na babae. Nang dumaan ang pangatlong kapatid na babae sa Roshow upang makita ako noon, sinabi niya sa akin na kailangan niyang pumunta sa Jinxi upang lumahok sa kompetisyon ng martial arts sa utos ng kanyang Panginoon, kaya wala siyang oras upang pumunta sa Pangzhou. Siguradong hindi na magsisimula ang kompetisyon ng martial arts ni Jin. Hindi makaalis si Bufang, gusto ko talagang pumunta sa Pangzhou ng personal. Matapos marinig ang sinabi niya, biglang natauhan ang batang babae, naku, iniisip na naman pala ng dalaga ang young master. Ganoon ba talaga kagaling ang young master? Matapos marinig ito, biglang nagningning ang mga mata ni Joe Zekyong at tuwang-tuwa siyang nagsabi, syempre, noong bata pa si Zier, hindi lang siya maganda, ngunit matalino rin at maalalahanin. Ngayon ay naiisip ko ito. Sa tingin ko, ang puso ko ay puno ng anino ng kanyang pagkabata. Bigla niyang pinulupot ang kanyang mga labi at sinabing, si Zier lang ang pinakamagaling makipaglaro sa ikalimang kapatid noong bata pa siya, at mahilig din siyang yakapin ang ikalimang kapatid na babae kapag natutulog siya sa gabi. Dahil dito, matanda na kaming magkakapatid noong mga panahong iyon. Nakakatuwa ang away ng ikalimang kapatid na babae ngayon na iniisip ko. Miss, noong bata pa ako, di ba sabi mo mahigit 10 taon mo nang hindi nakikita ang young master? Ganun pa rin ba ang young master noong bata pa siya? Biglang lumitaw sa isip ni Joe Zekyong ang isang figure na hindi dapat lumitaw, nakasakay sa isang kabayo, nakaharap sa sumisikat na araw, kumakawi sa kanya. Siya nga pala, makikilala pa ba ng young master ang dalaga kapag nakita niya itong muli? Ngumiti si Joe Zekyong at umiling, mahigit sa 10 taon na ang lumipas, at ibang-iba ito noong bata pa ako. Tiyak na hindi ko siya makikilala. At sa simula, natatakot kaming masaktan ng aking ama, kaya't kami kahit na ang pangalan ay pinalitan, kahit na tumayo siya sa harap niya, hindi niya ito makikilala. Sa pagtingin sa maliwanag at masayang mukha ni Joe Zekyong, biglang naisip ng batang babae, Miss, ang master ay nag-iisip na makipaglaro sa iyo noon. Dahil ba sa patuloy kang tumatanggi? Shut up! You damn girl! Isang pamumula ang biglang lumitaw sa mukha ni Joe Zekyong, at hindi na siya mukhang mature at tuso gaya ng dati. Matanong ko lang. Akala ko ba galit na galit ang dalaga? Hehe. You damn girl, sinasabi mo pa rin yan. Tingnan mo kung hindi ko pira-piraso ang bibig mo. Sa sinabi nito, naghabol ang Panginoon at alipin. Lumabas ka. Kuya Jing, bakit ang bilis mo? Nang buksan niya ang pinto at nakita si Jingzi sa labas, sinabi ni Feng Lianro na may pagtataka sa mukha. Brother Feng, pwede mo bang sabihin sa akin ang lahat? Bakit ang bilis ko? May itim na linya si Jingzi sa kanyang mukha. Hindi ba sinundan ni Brother Jing ang Pavilion Master mo sa Waxian Pavilion? Bakit siya bumalik kaagad? Sa oras na ito, lumakad din si Sumoyan at nagtanong. Oy, pupunta sana ako, ngunit habang nasa daan, naramdaman ko na kumpara sa pagpunta sa Jinxi para magnegosyo, ang pagmamahalan sa pagitan ng mga bata ay hindi karapat-dapat na banggitin. Sobrang hinangaan ako ni Pavilion Master mo, at sinabing hindi na kailangang magmadali sa Pavilion, at maghintay hanggang sa pumunta ako sa Jinxi bisitahin lang ang Waxian Pavilion pagdating ng panahon. Malinaw na hindi naniniwala si Sumoyan matapos itong marinig.
Kahit na si Muchinren ay mukhang gusto niyang bumunot ng kanyang espada at saksakin si Jingzi hanggang sa mamatay, hinahangaan pa rin niya ito. Gayunpaman, hindi niya ito inilantad at nakangiting sinabi, kung ganoon, bilisan natin. Kaya, ang grupo ay nag-impake muli ng kanilang mga bag at nagpatuloy sa pag-alis. Kapag nagtutulungan daw ang mga lalaki at babae, hindi sila mapapagod sa trabaho. Si Jingzi, na nag-iisang nakaupo sa karwahe, ay nakaramdam ng labis na pagkabagot at nahiga tulad noong una siyang naglakbay sa oras. Mabilis na lumipas ang unang araw na wala si Wang Yingqiu. Ang susunod na araw na wala si Wang Yingqiu ay kasing bilis. Sa ikatlong araw na wala si Wang Yingqiu, huling araw na lang ang natitira para sa Jingzi. Biglang nagbago ang panahon. Isang malamig na hangin ang umihip, at nagsimulang bumagsak ang ambon mula sa langit, na sobrang basa at malamig. Binuksan ni Jingzi ang mga kurtina at tiningnan ang lahat ng bagay sa mundo na nabasa ng ambon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, kapag namimiss kita, basa ang langit sa itaas. Kapag namiss mo ba ako, magiging basa din ang langit sa ibaba. Basa ang langit at basa ang lupa, basa ka at basa ako. Pagkatapos, ang kabayo at kariton ay nagsimulang magmaneho ng maluwag. Sa gabi ng ika-4 na araw, bago tuluyang lumubog ang gabi, dumating ang grupo ng mga tao sa labas ng Jingxi City. Nakatingin sa makapal at malamig na Jingxi City Wall, si Jingzi ay napuno ng emosyon. Jingxi, hari ng Jin. Andito na ako sa wakas. Bagamat gumagabi na, maraming kasabikan sa labas ng pader ng lungsod, dahil maraming mga pangkat na tulad nila na sunod-sunod na nagmumula sa iba't ibang lugar, na pumipila para makapasok sa lungsod. Dahil pawang mga martial arts practitioners ang mga dumarating para sumali sa martial arts competition, dapat marami ang masuwayin at masama ang ugali. Marahil ay natatakot sila na magdudulot sila ng kaguluhan sa lungsod, kaya't sa pagpasok sa lungsod, dapat na maingat na tanungin ang lahat at dapat na mahigpit na kontrolin ang bilis ng pagpasok sa lungsod. Mas mabagal. Nang turn na ni Jingzi sa lalong madaling panahon, hinayla ni Jingzi si Sumoyan at Bangulong, Kuya Su, huwag mong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan kapag pumasok tayo sa lungsod mamaya. Bakit? Una na tayo. Pagkatapos ng 3 araw, kung diretso akong titira sa mansion ni Prince Jin, hindi ako magiging komportable araw-araw, kaya bakit pa ako mag-abala? Tumango si Sumoyan matapos itong marinig. Si Prince Jin ay tiyuhin niya kung tutuusin. Pagkatapos niyang pumunta doon, siguradong babalik siya sa dati niyang dating sa Jingzhou. Yung feeling na pinipigilan. Pagkatapos ng napakaraming araw na nasa labas sa pagkakataong ito, nagustuhan na ni Sumoyan ang walang pigil na pakiramdam na ito. Ang paglalaro ng incognito sa Jingxi City ay kapana-panabik sa pag-iisip lamang tungkol dito. Pero itinuro pa rin niya ang harapan at nagtanong, pero nakita kong sinuri nila ng mabuti, at nirehistro nila lahat ng hindi pamilyar ang mukha at napakaraming tao. Nakita ko na may hindi lang nag-register at direktang pinalayas. Let's how can you get in if you don't reveal your identity? Saglit na nag-isip si Jingzi, pagkatapos ay ngumisi, Kuya Su, sumunod ka lang sa akin. Hindi ko na kailangang kilalanin ang sarili ko, kaya pa rin kitang isama. Sinulyapan siya ni Sumoyan. Isang sulyap, at nagdududa ka. Sumunod, nakita si Jingzi na naglalakad pasulong na may pagmamayabang. Mabilis na binati ni Sumoyan ang iba at sumunod na malapit sa likuran. Lumapit si Jingzi sa pintuan at humakbang patungo sa lungsod nang hindi tumitingin sa gilid. Matagal na natigilan ng mga opisyal at sundalong nagbabantay sa pinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may napakatapang at agad na hamarang sa kanya. Hoy, saan ka ba galing? Anong ginagawa mo sa syudad? Hindi ka man lang nakapag-register. Sinong nagyaya na pumasok ka? Mataimtim na sabi ng opisyal. Lumingon si Jingzi, malamig na tumingin sa kanila, at walang sabi-sabi, kinuha ang hugis kalahating buwan na token na iniwan sa kanya ni Qiu Chenchen mula sa kanyang damit. Ikanaway niya ito sa harap ng mga opisyal at sundalo, pagkatapos ay mahinahong ibinalik sa kanyang damit, at sinabi sa malamig na boses, kailangan mo pa bang magparehistro? Mabilis na kumilos si Jingzi, at ang opisyal at sundalo ay medyo kinakabahan ngayon. Napalingon ako at hindi tumingin ng mabuti. Itinulak siya ng isang tao sa likuran at nagsabi, hindi na kailangang magparehistro. Dapat magmadali ang binatang ito sa lungsod. Kaya, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa lungsod sa isang makapangyarihang paraan. Kabanata 500 Kabanata 502, Unang pagbisita sa Tungtian Palace, ikatlong update. Kuya Jing, ano ang ipinakita mo sa kanila? Nagtataka na tanong ni Sumoyan pagkatapos makapasok sa lungsod. Ayaw sabihin ni Jingzi kahit kanino ang tungkol sa pagkakakilala niya kay Qiu Chenchen, kaya casual niyang sinabi, ang may-ari ng hardin ay nag-iwan sa akin ng token dati. Siguro ang Waxian Pavilion ay isa sa 4 na pangunahing sekta, at pamilyar din ng mga opisyal at sundalong iyon sa token ng Waxian Pavilion. Tuwang-tuwa siya, kaya binitawan niya ako nang makita niya ako. Walang alinlangan si Sumoyan na naroon siya. Pinagmasdan niya ang mataong lungsod ng Jingxi habang lumalalim ang gabi, kasama ang mga naglalakad at nagtitinda sa kalye, abalang trapiko, at patuloy na ingay ng paglalakaw sa kalye.
Kumpara sa Beijing, galing man siya sa kabisera ng estado, hindi siya susuko ng sobra kaya napabuntong hininga siya sa emosyon. Napaka-prosper ng Jingxi. Akala ko noong una ay may kukumpara si Jiang Ling kay Jingzhou, pero ngayon napagtanto ko na ignorante ako. Ngumiti si Jingzi, maunlad ang Jingxi, ngunit hindi ito may kukumpara sa kabisera ng Jingzhou. Kaya lang dahil sa kompetisyon ng martial arts, napakaraming tao ang nagtipon sa lungsod ng sabay-sabay, kaya maliwanag na sasamantalahin ng mga mangangalakal at ordinaryong tao sa Jingxi ang panahong ito para magtayo ng mga stall at magbenta ng mga bagay para kumita ng mas maraming pera. Tumango si Sumoyan. Kaya sa ilalim ng pamumuno ni Jingzi, nakahanap kami ng isang ina matutuluyan. Si Jingzi ay lumabas ng ina na nagkukunwaring mamalengke ng mag-isa. Pagdating niya sa Jingxi, binalak niyang pumunta sa Tungtian Palace para hanapin si Qiu Chenchen. Hindi dahil sinabi ni Qiu Chenchen sa kanya bago umalis na dapat siyang pumunta sa Jingxi para hanapin muna siya, ngunit dahil sa kanyang token at sa Emperor's Sword. Nandito siya para kumitawan sa Imperial Court sa martial arts tournament. Mahirap gumawa ng mga bagay kung wala ang gintong medalya at ang Emperor's Sword, lalo na't malapit na niyang makita ang Fairy Girl. Kung tatanungin niya ang token na ibinigay sa kanya, hindi pa ba ito matatapos? Kilalang kilala si Tungtian K sa Jingxi, kaya alam ni Jingzi ang lokasyon sa pamamagitan ng pagtatanong, ngunit medyo malayo ang lugar. Nang walang tao sa paligid, ginamit ni Jingzi ang, tulad ng anino na sumunod sa hangin, at direktang lumipad pasulong mula sa langit. Ang Jingxi ay tinatawag na medicine maraming mga halamang gamot sa Jingxi, at ang lugar na pinakamayaman sa mga halamang gamot ay tinatawag na Changsheng Mountain. Ang Tungchang ay itinayo sa bundok, sa kalagitnaan ng Changsheng Mountain. Sa kabutihang palad, naabot na ni Jingzi ang ikatlong antas ng Qinggang at lumipad ng walang kahirap-hirap. Kung hindi, inaabot siya ng kalahating araw bago bumangon. Sa labas ng gate ng Tungtian Palace, maraming tao ang nakatayo sa sandaling ito. Dalawa sa kanila ay magkapareho ang edad, mga 40 o 50 taong gulang. Nakasuot sila ng parehong itim na robe na may one piece na kwelyo at may ilang salitang nakaberde sa kanilang mga dibdib. Dahil sa sobrang dilim, si Jingzi ay nagtatago sa likod ng damuhan at hindi siya makakita ng mabuti, ngunit ang hangin ay umiihip. Dahil dito, nagkataon na pinasabog ko ang mga usapan ng ilang tao. Nili, narinig ko na ang mga tao mula sa Qindian Sect at Kunlun Mirror ay dumating na, at ang mga tao mula sa Waxian Pavilion ay darating din bukas ng tanghali. Plano ni King Jin na maghintay hanggang ang lahat ng tatlong sekta ay nandito bukas, imbitahan ako sa isang handaan, at hayaan mo akong pumunta upang pag-usapan ito. Ang nagsalita ay ang medyo may buhok na kulay abo sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakinig at nagtanong, Senior Brother, hindi ba ipinagmamalaki ng iba pang tatlong sekta na hindi sila kailanman nakikipag-ugnayan sa Imperial Court? Ang mga martial arts competition sa mga taong ito, ang Imperial Court ay nagpadala ng maraming opisyal dito, hindi ba lahat sila ay tinanggihan? Pupunta ba sila sa Jin Palace? Matapos marinig ang dalawang pangungusap na ito, alam na ni Jingzi kung sino ang dalawa. Sa huling pagkakataong nag-ensayo si Qiu Chenchen kasama niya, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Tungtian Palace. May dalawang medyo may edad na lalaki sa harap ng pinto. Ang may kulay abo na lalaki ay dapat na si Qingyang, ang pinuno ng Tungtian Palace, at ang isa pa ay ang master ni Qiu Chenchen na si Song Nie. Umalis. Matapos marinig ito, ang pinuno ng Qingyang ay ngumiti at nagsabi, Haha, noong gusto ni Tungtian K na maging isa sa apat na pangunahing sekta, hindi pa ba nila ito hinerangan? Sa huli, hindi ba sila pumayag? Sa pagkakataong ito, alam na nila na ang mga patakaran ng paligsahan ay si King Jin ang nagpasya, hindi ba sila narito rin? Kaya, ito ay mga salita lamang. Pagkatapos sabihin iyon, sinabing muli ni Head Qingyang, Nili, hindi na ako babalik ngayong gabi, Chen. Maaari mong tingnan ang iyong tono mamaya kapag nakahain na ang pagkain, at huwag magsalita ng masyadong marahas. Pagkatapos ng lahat, ang martial arts competition ay gaganapin sa loob ng ilang araw. Kung hindi pa rin nagbabago si Chen sa kanyang mga salita, pagkatapos ay palampasin siya at hayaan siyang lumabas para sa isang gabing iyon, huwag na siyang umalis bukas. Tumango si Song Nili, Senior Brother, sige at tingnan mo si Chen na lumaki, hindi isang taong walang pakialam sa pangkalahatang sitwasyon. Matapos marinig ito, dumating si Head Qingyang na may dalang ilang salita. Bumaba ako ng bundok mag-isa. Pag-alis niya, tatalikod na sana si Song Nili nang ang matangkad at payat na binata na kanina lang ay nakatayo sa tabi ng pinuno ng Qingyang ay nagsabi, Tito, gumagabi na. Bumalik ka na at magpahinga. Maghahatid ako ng pagkain sa aking nakababatang kapatid na babae. Sabihin mo lang sa kanya ng ilang salita. Sinulyapan ni Song Nili ang binata at tumango, sige, iistorbo kita. Matapos marinig ito, ngumiti ang binata at sinabing, Tito, masyado kang magalang. Responsibilidad ito ng ating mga juniors. Marahil dahil oras na ng hapunan, tila walang laman ang palasyo ng Tungtian maliban sa paminsan-minsang nagpapatrulyang mga disipulo.
Si Jingzi ay pumili ng isang puwang, ginamit ang kanyang mga magaan na kasanayan sa sukdulan, lumutang ng tahimik, at sinundan ng binata na nagdadala ng kahon ng pagkain sa isang maliit na bahay sa bundok sa likod ng Tungtian K. To be precise, ang bahay na ito ay hiwalay sa base camp ng Tungtian K. Nakatayo ito dito mag-isa, napapaligiran ng mga bangin. Dito nakatira si Qiu Chenchen, posible bang nakahiwalay siya? Matapos kumatok ng ilang beses, bumukas ang pinto. Si Qiu Chenchen ay lumitaw sa labas ng pinto, nakasuot ng itim na slim-fitting na damit na katulad ng hitsura ng ulo ni Qingyang. Junior sister, nandito ako para dalhan ka ng pagkain. Salamat, kuya-kuya. Kinuha ni Qiu Chenchen ang food box at tumalikod para bumalik. Nang makita ito ng binata ay agad niyang hinarangan ang pinto. Itinaas ni Qiu Chenchen ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, kuya, mayroon pa bang iba? Seryosong mukha ang sinabi ng binata, kapatid na babae, sinasamantala ni kuya ang pagkakataong ihatid ka ng pagkain para bigyan ka ng ilang salita. Itinaas ni Qiu Chenchen ang kanyang ulo at walang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tiyaga at pagmamataas. Junior sister, pinadalhan na kita ngayon para magmisyon. Kung hindi mo ito natapos, nilabag mo ang bawal ng sekta natin. Hindi lang si King Jin ang nagalit, pati ang pinuno ay galit na galit sa pagkakataong ito. Ang pagkulong sa iyo sa likod ng bundok at pagharap sa pader ay hindi isang malaking bagay. Oo, kung hindi kami humingi ng awa sa iyo, ang pinuno. Si Qiu Chenchen ay mukhang walang pakialam at nanatiling tahimik. Bahagyang nabalisa ang binata nang makita niya ito, at sinabing diretso sa puntong, Junior sister, ang iyong palusot ay hindi makakapanlinlang ng sinuman. Ang ibang tao ay isang tao lamang na hindi marunong martial arts. Kahit na magkabisa ang laso ni Ban Yusan, hindi ito makakaapekto sa iyong pagpatay sa kanya. Hindi lang hindi mo siya pinatay, kundi isa sa mga Night Angels ni King Jin ang namatay. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng mga tao sa labas? Qiu. Sa wakas ay nagsalita si Chenchen, at natuwa ang binata at sumagot kaagad. Sinabi nila na si Jingzi ay isang ignorante na magandang batang lalaki. Nahumaling ka sa kanyang mukha, kaya hindi mo lang siya iniligtas, ngunit tinulungan mo rin siyang patayin ang Night Emissary, di ba? Haha, sabi ni Qiu. Ngumisi si Chenchen at hindi sumagot. But I totally agree sa sinabi niya, that guy is really fair. Gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.